Usbon pagyud nako maayong gabi sa tanan. Okay, kitang tanan ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. I am blessed. I am anointed. Highly favored. Healthy and strong. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my property. Enlarge my business. Enlarge my influence. In Jesus' name, Amen. Okay. Sa tanan nga nagasubaybay sa ato sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook page, ang Ginoong Dios magpanalangin ka natong tanan. Muli, ito po si Pastor John Palermo, ang iyong lingkod. At dalangin po natin na ang Panginoon po ay magbibigay sa atin ng kagalakan, karunungan, kalakasan habang tayo'y naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Samtang nagapadayon ta paghulat sa atong Ginoo siyang pagbalik, padayon tang maninguha nga moalagad kaniya ug magmalig-on sa pag-alagad kay samtang nagkadugay ang panahon, nag-anam kadautan ang katawhan ug nag-anam kabugnaw ang gugma sa tao sa pagpangalagad. Mauna nga dili unta mahitabo sa tua sa Ladder to Heaven Ministry o sa tanan nga nagasubaybay, duyog ka nato lahat ng mga tumatangkilik, nanunood, nakikinig sa ating programa. Naway ang programang ito ay magiging channel of your spiritual awakening, spiritual salvations and deliverance, personal deliverance, habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya saan man kayong sulok ng mundo, saan man kayo parte ng ating bansa, welcome at God bless us all. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, pag-uusapan natin sa gabing ito ang the importance of personal revival. Kitang tanan, lahat magsabi, the importance of personal revival. The importance of personal revival. Okay? Bakit importante na matutunan natin? Bakit importante na ating maintindihan itong personal na revival? Sapagkat ang personal revival po ay ito po ang mangyayari. Mangyayari po ito dapat sa buhay, sa puso, sa espiritu ng lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Okay, basahin po natin sa Matthew chapter 24, verse 12. Chapter 24, verse 12 sa Mateo. Ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghang mga tao. Sa 13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Okay. Ang pag-ibig ng tao ay manlalamig ng dahil sa kasamaan. Nang lumaganap ang kasamaan, ang pag-ibig ng tao sa Diyos at ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ay manlalamig. Sapagkat ang kasamaan ay maghahari at ang pag-ibig ng tao sa Diyos
ay magiging called or priest. Magkakaroon ng priest in the situations sa ating excitement, sa ating kahinam sa pag-alagad. Munang gikinahanglan nato nga naay personal revival on how to do it, how to acquire it, because you cannot sustain, hindi ka po maaaring makapagpatuloy sa ating paglalakbay sa pananampalataya pag itong personal revival ay hindi mo alam kung paano ba ito gawin, on how to receive and to have personal revival sa buhay mo. Hallelujah. Hindi po pwedeng iasa natin sa iba yung ating kalakasan. Hindi natin po pwedeng iasa ninuman ang ating spiritual na paglago. Kailangan po natin na magkakaroon ng self na propagations, development sa ating spiritual na katayuan. Kaya tinuturo ko po sa inyo sapagkat mangyayari po itong sinasabi ng Biblia na manlalamig ang pag-ibig ng tao sa Panginoon at sa bawat isa. Mabugnaw ang gugma sa tao. Pero ingon ang Biblia, ang mulahutay, yung nagpadayon, nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya, sa kanyang mabuting pag-uugali, yun po ang sinasabi ng Biblia, na patuloy po tayong makipagrelasyon sa Panginoon, siya rin pong maliligtas. Paano tayo makapagpatuloy na hindi po natin alam kung paano po natin gisingin, paano po natin buhayin muli yung enthusiasm, yung passion sa ating paglilingkod at sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya po natin ito pag-aaralan sa gabing ito. Naintindihan, nasundan niyo ba ako? Hallelujah. Okay, Psalms 23:1 and verse 1 to 3. Psalms 23 verse 1 to 3. Ito po ay na-overlook ng ibang tao na pagka sinasabi 23 ng Psalms 1 to 3 ay ang sinasabi ng Biblia itong physical at financial na pagpapala. Mayroon pong kahulugan ito more than the provisions of material and physical. Okay. It is personal revival na nararanasan ni King David. Bakit ba sinasabi ni David na the Lord is my shepherd? Sa Psalms 23 verse 1, sinasabi ni David, the Lord is my shepherd. Ibig sabihin, ang Panginoon ang kanyang protector, tagabantay, ang kanyang pastol. Sapagkat nakikita ni David na wala pong pupwedeng magiging refuge ng tao sa mundo na hindi po nagigiba. Wala pong pupwedeng gawing refuge, place of refuge ang tao o pwede niyang magiging sandigan na hindi po nagmamaliw, na hindi nawawala. David was experience isolations on that particular area sa kanyang buhay. Nagkakaroon po siya ng dami-daming problema, tapos sa kanyang paligid po ay ang tao nagiging sakim sa kapangyarihan. Si King Saul ay nagiging sakim sa kapangyarihan at hinahabol siya at patayin upang hindi siya magiging karibal. Wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang masama. Subalit, yung envy, yung jealousy ay naghahari. Naranasan ni David kung gaano ang tao napalayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pansariling pangarap, pansariling ambisyon, pansariling interest. Kaya si David, nang siya ay nandoon sa yungib, sa cave, sa kuweba, sinasabi niya, out of his desperations, out of his depressions, sa lahat po ng kanyang naranasan, sinasabi niya,
The Lord is my shepherd. Hindi mo po pwedeng sabihin, the Lord is my shepherd, if hindi mo naranasan na nag-iisa ka lang, na wala kang kakampi, na wala kang malapitan, na wala kang po pwedeng sandalan at sandigan. Naranasan ni David yan, kaya naranasan niyang magiging dependent sa Panginoon. Nagigibang mahina si David sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nagkakaroon siya ng kahinaan. Kaya sinasabi niya, my God, why have you forsaken me? Bakit niya sinasabi ni David? Hindi lang propesya yung patungong kay Jesus Christ, but he himself experienced on how the world is filled with injustice. Siya po yung nakaranas ng inhostisya. Nakaranas po siya ng panghihina sa espiritual na kalagayan. Kaya sinasabi niya, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon lang ang aking tagapagligtas, ang aking protector. Dapat maintindihan natin na ang Panginoon lang talaga ang ating protector, na we cannot rely. Hindi mo po pwede sa tao i-rely ang buhay natin. Hindi po pwede kay Pastor John. Sa Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya may awit, sa Panginoong Hesus ako'y nagtitiwala. Ang ating kaaway, si Satanas, dako kayog tinguha nga iyahatang buntugon. Mao nang gikinahanglan nato ang protection sa Ginoo. Kanang tanang kalaay, kaluya, kakapoy, problema, kalisdanan nga niabot sa tua, si Satanas iyahan nang giistadihan o iyahan na siyang gipaningkamutan nga matumba ka, para pag-abot sa panahon nga matumba ka, maghuna-huna na ta, iisipin natin, pinabayaan na ako ng Panginoon. Wala ba mo kabantay nga sa daghan na problema, maghuna-huna ang tao, maghuna-huna ta. Mura naman ko gipasagdan sa Ginoo. Murag wala naman siya pakialam sa ako. Murag dili naman ko pinangga sa Ginoo. No. Di ibig sabihin na hindi mo na siya nafe-feel. Wala siya. Kaya si David, ingon siya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan, Panginoon? Nganong imuha ko Ginoong gibiyaan? Ang Ginoo dili mo biya, ingon siya, I will never forsake you, I will never leave you, I will never forsake you. Pero bakit ganon ang mga nangyayari? Bakit ganon ang outcome ng aking paglilingkod sa Panginoon? Tungod kay gusto sa Ginoo nga masayra nimo unsaon sa pag-acquired, sa pag-obtain, unsaon yung pagkat-on nga makabaton kag kahibalo on how to engage personal revival. Ang mga tao nagulat sila sa revival nationwide. There is no nationwide revival unless maka-experience ta personal revival. Hallelujah. Kay ang away sa tao o sa yawa personal, individual. Ginaatake sa yawa ang tao, ang pamilya, ang amahan, ang kaminyuon, ang trabaho nimo ginaatake, ang imong health ginaatake sa yawa. Ang atake niya from any different areas of your life. Sumunang maluya ta. Sadyang maluya ta, dapat makabalo ka, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Butang nimo sa imong una-una, butang nimo sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo ang akong magbalantay, dili ko niya pasagdan. So unsay imong buhaton? Unsay imong buhaton? Dili ka pwede magpalayo sa Ginoo. Dapat magpadol ka sa Ginoo sa panahon nga maluya ka, ana nga panahon mas gikinahanglan nimo ang Ginoo. Muna ingon si David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He make me lay down in green pasture. Unsa man ang green pasture? Dili lang na siya blessing. Munang ingon ko sa inyo ha, Psalms 23 verse 1 to 3,
na overlook sa tao, na overlook sa mga preachers, na kini para lang yun ni siya sa physical blessing, sa material blessing. No, it is beyond that physical and material blessing. It is personal revival. Ingon siya, He makes me lay down in green pastures. Unsa man na siya, green pastures, sibsibanan, lunsay sibsibanan. Ang pinakalunsay nga mahimong maghatag kalig-on pagkaon sa imuhang kalag, ang pulong sa Ginoo. Walay lain makahatag kanimog kalig-on. Ang usa ka mananap makakaon siya, malig-on siya. Ang usa ka tao makakaon siya, malig-on siya. Ang atong kalag makakaon siya, malig-on siya. There is no greener than the word of the Lord, the pure word of the Lord. He makes me lay down in green pastures. Munang si David, kaantigo siya sa panahon nga naa siya sa kaluya, niingon siya, the Lord is my shepherd. Unsa niya pagkaibalo nga ang Dios iyang shepherd, ang Dios iyang protector. Nagabasa siya sa scriptures, nagabasa siya sa Torah. Dili siya makasulti nga ang Ginoo yang magbalantay kung wala siya nagabasa. Hallelujah. Kung wala siya kaibalo sa unsay pulong sa Ginoo, dapat makaibaluta to engage personal revival. Dapat kahibaluta sa pulong sa Ginoo. Kapoy mo basag Bible. Kaibo na karibal sa Ginoo ang pulong sa Ginoo ang cellphone. Dili ta kapuyan magsigig scan, magsigig search sa tong cellphone. Pero kapuyan ta sa Bible. Ang Bible, ang pulong sa Ginoo makalig-on sa atong kalag. Ang cellphone makaluya sa atong kalag, pero makahatag og excitement sa atong mga mata. Are you listening? Kay balo mo nganong ang revival sa katilingban sa simbahan? Nganong ang revival sa simbahan? Seldom na kayo. Kaya ang mga tao, bisag nagsimba sila, gasilpon. Nawala na tong excitement, ang passion. Mag-selfie-selfie nga nasa simbahan. Wala problema after church, na kay mga friend, magpicture mo. Pero while nagapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, maligon ang imong pagtuo, maligon ang imong espiritual nga nakalagayan, magkakaroon ka ng espiritual na kalakasan pag you are eating pure word of the Lord. Dili kinahanglan nga moapil ka og ay asa ko moapil aning mga inspirational gathering, motivational speaker, gusto ko maminaw motivational speaker. They are teaching you the positive set up of your mindset. But without the word of God, you cannot sustain. Even maayo ang mga motivational speaker, dili makasustain. Nga naman, ang kaalam, ang kadasig nga gikan sa tao, muhupas. Apan ang kaalam o kadasig nga gikan sa Ginoo, magpabilin. Ingon siya, heaven and earth will pass away, but my words will remain. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo magpabilin. So kung sa'y kinahanglan natong buhaton, engage the word of the Lord. Read your Bible regularly. Di ba naatay awit? Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa matagusa, nga mudangop kanimo. Ang pulong sa Ginoo maghatag kanato og kalig-on. Maunay ingon si David, He makes me lay down in green pasture. Green pasture is the word of God, the very important foods of our soul. Naintindihan? Then, verse 2, He leads me beside still waters. He leads me o gidala ko niya sa mabugnaw katubigan. Kay balo mo nganong si David nakahimo ni ini nga statement nga kanta. Kay siya shepherd, na siya sheep. He leads me besides still waters. Unsa na siya, pastor?
presensya na sa Ginoo. Ang tubig, tinaong tubig, presensya na sa Ginoo. Ug ang presensya sa Ginoo, ato ara na siyang masinati sa dihang mudayg taniya. Ang presensya sa Ginoo, atong masinati kung mudayg ta sa iyaha. So when we worship the Lord, worship Him with all your hearts. Si David, ingon siya, kay balo mo, ingon si David, He leads me besides still waters. Kahibalo si David, unsaon pagtagbo, unsaon pagdawat, unsaon pagtultol sa presensya sa Dios. Maunang naay awit nga, pun ako sa presensya mo, pun ako sa buhing tubig mo, pun ako sa presensya mo, tagbawa ang kauhaw ko. Kanang luya kay ka, kanang naa kay gibati, luya kay kauhaw kay ka. O kay baluba mo, dili ang kalibutan, dili ang kalingawan. Sometimes you look upon those gospel entertainment concert. Sa demutan ako sa ilang mga reels, mahiubos ang akong espiritu. This is not worship. Because worship is not violent. Worship is not wild. Worship is order. Worship is transformations. Worship brings true revival. And true revival will result genuine transformations of life. Munang dili kaayo ko sold out sa mga concert crusade. Nga naman, pwede ang tao mo pataas ilang mga kamot. Pwede ang tao mo siyagit. Pero pwede nga dili po siya matransform. We cannot use the way of the world dragging the people back to God. Because the only thing that can drag people to God is the Word of God. And the only thing that can satisfy the hunger and thirst of men is the presence of God. Hallelujah. Og pwede na, dili na siya kinahanglan nga, muapil pa ka og kanang concert nga mga maayo kayo manganta, maayo kayo manugtog. Magsugod na sa personal. Maunang adunay revival nationwide sa simbahan, adunay revival. Kung ikaw din na sa imong personal, na-revive na kadaan. Hallelujah. Are you listening? Kinahanglan ma-revive ta. Unsaon man ako nga ma-revive ang akong espiritu. Number 1, He leads me into the green, He make me lay down in green pastures. Read the word. Number 2, He lead me beside still waters. Worship Him. Ingna ang Diyos, Lord, gusto ko nga mabati na ako imong presensya, inigdaig na ko nimo, inigsimba na ko, nang ako'y Panginoon ay magpupuri sa iyo. Nais kong ibuhos mo sa akin ang iyong banal na presensya. That is waters, the presence of God. It will refresh your weary souls. Hallelujah. Madasig ka, maligon ka, babalik ang lakas mo. When the presence of God overshadow you. Munang importante nga mo kanta ta, mo awit ta sige no. Kanang nakasabuta. Mabito ko ingon ko sa atong simbahan sa mga worship leader. Ayaw mo kanta kung kamuray nakasabot. Kanang nakasabot ang mga tao. Munang naghimo ta og kanang nagkumpos tag kanta nato sa Ladder to Heaven. Nga ginapakanta nako na ako'y mga unom ka kanta na isa pa lang ang nahimong official nga ginakanta nato sa worship. Kanang atong ginaawit. I hope nga kahibalo mo ha. Panginoon, ako ay narito, nakatayo sa banal mong trono,
ang tanging hiling ko, naway punuin mo itong nauuhaw kong puso. Wala nang higit pa sa iyong presensya na nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa. Dinggin mo ang nais ko, Panginoong Hesus, punuin mo ko, punuin mo ako, punuin mo ako. Ito ang nais ko. Kaya bala mo si David, tungod sa iyang kadaghan-daghan na sinatian, nakahimo siyang kanta. Isa kay gayon samtang si David na isolate, ingon siya, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. And cast me not away in your presence. Cast me not away. Ayaw ko ipalayo ang Ginoo sa imong presensya. Munang si David, nakaingon siya sa verse 3, and He restore my soul. The moment you read the Bible, you allow your souls to eat the green pastures. The moment you worship Him with all your heart, you allow your soul to drink the pure waters, the pure presence of God. When we worship Him with all your heart, kanang kinasingkasing nga pagkawit, nga dili lang kay nakamemorize ka, kundi nakasabot ka sa lyrics, because singing is praying, worshiping is praying. Ug ang Dios nalipay ug malipay siya sa dihang muawit ta niya nga kinasingkasing. Are you listening? Nasabtan ba ko ninyo? Kamu nga nasa YouTube, I hope nga nakasabot sad mo. Niingon siya, He restore my soul. He leads me into the path of righteousness. Kung nalayo na ka, naluya ka, nalayo ka sa Ginoo, damang-dama mo, napakalayo mo na, Panginoon. So ingon nimo ang Ginoo, Lord, draw me close to you. Never let me go. Ako na ako'y paboritong kanta sa panahon nga kanang luya kay ko, sa panahon nga murag dili na ako makasabot sa akong kinabuhi, because God allows those things to happen, those events to happen, so that you can realize that only God is the only place nga pwede ka mudagan, nga masabtan ka, nga dili ka i-judge, nga dili ka basulon, nga dili ka i-underestimate. Only in the presence, only in God alone. Muna na ako'y kanta, make my life a living sacrifice, knowing is the less that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. So dapat na mo'y paboritong kanta sa Ginoo, team song niyo sa Ginoo ba? Na ba mo'y team song sa Ginoo? Yang nag-awit nimo, ma-feel nimo yung presensya nga makahilak ka, walay sala makahilak. Munang pwede ka mo hilak, pwede ka mo siyagit, kanang bugat na kayo. Sabi ninyo, worship is the only way to unload your burden. Worship is the only way to unload your burden. Di nakakasabot pa. Muampo ka mo ilang, Lord. Ang uban bitaw ka ng mga broken hearted mo nang magresulta sila og kanang pakamatay. Alang-alang inang ginakanta mga lonely song. Manang mukanta sila. Na sila sa depressed situations, na sila sa frustrations, nya ilapod yung ginakanta kay wala man sila Ginoo. Ang ilang ginakanta mga lonely song, mga worldly and earthly song nga mag-lead og suicide. Example la kung mga kanta nga nag-lead og suicide. Unsa man ginakanta nga nag-lead og suicide? Night, just like a night. Kadungog mo nang kanta, ha? Di ba? Kutsilyo,
Nagapangita kag kutsilyo. Ngano man, tungod kay ang imuhang way of outpouring is negative. The only processing plans of the problems of men, that the negative will turn into positive, the miss will turn into blessing, is worship, the presence of God. I will tell you again, the only thing, the processing plant that the negative situations into your life will become positive is the presence of God. Worship is the processing plants that your miss, your problems will become blessing. Hallelujah. And He will restore my soul. Og gidasig ko niya, gilig-on ko niya. So mao na atong buhaton on how to have personal revival. Sa nang naamo sa kaluya, sa diyang naamo sa kakapoy, pugsa ang inyong kaugalingon, mubasa sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. Pugsa ang imong kaugalingon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pugsa. But pasabot sa pugson, imuhang paningkamutan. Supakon nimo imuhang unod. Laay man ibasa, kapoy man ibasa, pugsa. Kapoy bitaw mo inom og tambal, kanang kinsa may nakasalati ninyo og medications nga kanang taglong rinse medications. Kapoy mo inom og tambal. Ikaw Joy, nakasinati ka Joy, di ba? Yes, Pastor. Oh, kapoy dili. Kapoy, ay. Kapoy mo gay mo inom vitamins. Ako bitaw na libog na lang ako sa akong vitamins, mga herbal kay. Kapoy mo inom, usahay mo skip ta. Pero kinahanglan man ta mo inom. Inana lang man pod gyapon sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ta mo inom. Kinahanglan ta mo kaon, kinahanglan ta mo inom. Kinahanglan ta mo basag Bible kay kana pagkaon sa atong kalag. Kinahanglan ta mo daig tungod kay kana tubig sa atong kalag. Ug maghatag nato nagkalig-on mo nang ingon ko, pangita mo kanta. Lord, tagay ra kog kanta kanang ato ang duha Lord nga kanta. Kanang team song nato. Di ba si Dingdong og si Tony na may mga team song? Napa may team song? Unsa man yung team song? Basig ka nang sa kalibutan na, ilis din na kung inyong team song sa kalibutan na. Ikaw Job, unsa imong team song Job? Kamo Dingdong, na ba mo ting ni Rachel, Jeffrey? Natay mga team song, dapat natin team song sa Ginoo. Kaya ba usa ng team song? Kanang primary song nimo, favorite song nimo, nga kabalo ka nga ang Ginoo pod ganahan ana. Naman abi ni sultihan ta mo those who have listened us in YouTube. Kana gani mo simbata, naay mga kanta nga kanang murag yun og murag yun tag gidugsak ba tong kasing-kasing nga murag labi kayo ihilak kanang kana atong kantahon. Nakasulay mo ana Tess? Nga kana inigkanta nimo ba murag yung lami yung kayo ihilak. Ngano man na because kana nga kanta mauna siya sandayong sa imuhang pag-unload sa imong problema. Kana nga kanta maunay haom sa imuhang pag-connect sa Ginoo. Muna Lord, tuduin ako kanang ganahan ka kanang makagakos gani ka Lord og kinigkanta nako Lord. Bisan pa ko sa unimong kanta nga tinarong nung kanta ganun go jud ko na presensyahan oy. So padayon pa kana bitong magkalot tag balon dili man diretso tubig na inom na dayon kag kay tubig na imo pag yun ang kalutan palawman kay lubog pa man palawman para makita nimong katamis. Munang kita kung magdaig ta sa ladder to heaven when we worship the Lord, dili nato ginabuta dagduha lang ta kakanta, duha ka praise, duha ka worship humana. Munang kunaay mo simba bag-o na bitay nagasimba bag-o sa
taga Butuan, mabless ka kay agwanta lang gyud sila, agwanta gyud sila tindog. Wala sila naanad, kay dili man sila usual nagasimba sa atoa. Pero nagsagunso na sila simba karon. Manghay na inay uban nga wala sila naanad sa tong simba. Ingon ko kumusta man sa nga sa among simbahan pastor kay dali ra may mga magkanta. Pero diri kay dugay kay mo magkanta. Dugay kay magtindog. Sultihan ta mo when we worship the Lord. Dili ang atong comfort ang atong hunaon-hunaon. Ang iyang convenience. Kay kaning worship is sacrifice. Ginahalad na to tong kagalingon sa Ginoo. Dili man ka pwede nga maghinambid ka kung kakaya nimo magtindog. Munang ako pagka kanang mga senior citizen na ako silang ginapalingkod o kanang mga kanang kapansanan ako silang ginapalingkod because God will understand them. Pero kanang laskig kag lawas niya tapol na kamo dili ka mo ding mutindog kay gitapulan ka dili na siya maayo. Munang ginatagan nato pagtagad ang worship. Dili lang ang word and worship. Word and worship will result to wonders. Sige katagtanan, word plus worship equals wonders. Plus worship equals wonder. Oh, nganong wonders man tungod kay ang presensya sa Ginoo imong magakos. And when the presence of God imong magakos, sultihan ta mo, there is revival. There is healing. There's miracles manghitabo sa imong kinabuhi. He makes me lay down in green pastures, word of God. He leads me beside still waters, presence of God. And then, He restore my soul. Ug nadasig si David. So kung maghimo ta niini, dili ta maluya. Muna ingon sa Biblia, ang mulahutay mauray mamaluwas. Makalahutay ta kung kaantigo ta mo engage sa personal revival. Ngaw dili ta magagad, wala lagi ni dasig nako. Walay ni pikpik nako. Walay ni ingon padayon tagsibak. Kami ni pastora, kami ang mga pastors, ako na silang ginatudluan. Pag nay dili makasimba, follow up them. Pero dili na siya enough nga kami ra gyud magsigig follow up, may nalang kasi pastor sigig follow up. Sultihan ta mo, how about kung mamatay si pastor? How about kung wala na pastora? Wala na pastor, sumaluya na ta. Munang ginatudlo na ko ni sa inyo haning how to engage personal revival, the importance of personal revival. Kaya kung wala na yung mga tao nga makaingon na ka, ang akala ko walang nagmamahal, kung nalulungkot walang dumaramay, naa ang Ginoo. When you feel alone, naa ang Ginoo. Ingon siya, I will never leave you nor forsake you. So engage personal revival. How? Okay, paminaw mo ha. Do not lose the love for His word. Do not lose the love for His word. Number 2, do not lose the passion of worship. Do not lose the passion of worship. And number 3, do not lose the flame of prayers. Flame, ang kalayo, kaning mupasa ka, kaning mudaig ka, dasig ka mo ampo, dili luya mo ampo, pero di gani ka mo basa, dili gani ka mo daig, dili surag ampo, nawa ang at nawa kong forma. Di ba nakasulay mo ani, mahimo mo katawa mo, pero mo ni sa tinuod, nag-ampo ninyo. Lord, salamat. Ay, salamat Lord, salamat Ginoo, salamat. Labi nagkapoy na kayo. Lord. Salamat. Nakasulay mo, ana? Palakpak daw itong nakasulay, ana. Amen. Unya mo ingon ang Ginoo. Unsa. Unsa nak? Nihagok na di ay. Ha? Oh, munang mubasa. Mubitaw nang itatag pamaagi nga bisan o dili ta kasimba on site. 'Di ba? Dili ta kasimba on site.
nagbutang taan ning virtual og dili nato ni siya undangon. Bisan pa og naa natay simbahan worldwide, nato ni undangon kay naay mga tendencies nga dili ta makasimba because call of duty. Namino mo? Dili ta makasimba tungod kay naay dili maayong maayong nangitabo sa tong panglawas. At least naatay connections. Dili man ako ginalamo-lamo kana bitong magsimba ta diri sa virtual, dili man na ako ginalamo-lamo. To ara ning lamo-lamoon, dili siya pwede lamo-lamoon because we serve the true God. Ug kamo mo bitaw makita ninyo mga pipilan na ka mga virtualan nga, posing kayo si pastor, no, murag ug ka nang magpa-picture. Nga naman, you are so important to God. Unya kinahanglan nga presentable ta nga mo present sa pulong sa Ginoo because I am the ambassadors of Christ. Munang excited ko, suot palit ko ani ugma, palit ko isa ka nga uniforme para na ako'y kapuli-pulihan. At least dili ta indigent atubangan sa mga tao ug sa Ginoo nga nagapasabot ta sa mga tao nga dili di ay ta pwede maatubang sa Ginoo. Aminaw mo ha, dili ta pwede maatubang sa Ginoo nga bayat. Matutag butwan, disinti ta kayo. Matubang tag mga politiko, disinti ta kayo. Unya matubang ta sa Ginoo. As the representative of Christ, matubang ko sa inyo ha. Unya murag walay panghilamos, walay panutbras. Diba? Dapat kagalang-galang. Amen? I hope nga kamo nga mga naa sa YouTube, kung mga pastor mo nga nagatanaw karon, ayaw mo pag-present sa pulong sa Ginoo nga nakasyaliko, nga naka-short, nga naka-ordinaryo ra og suot, because you are the representative and the ambassadors of Christ. I hope nasabtan ko ninyo. O kung na-bless mo ni ini nga channel, kindly share, like, and subscribe to this channel para daghan pang mga tao ang inyong maabot. I-share ninyo ni nga video ug aron updated mo sa mga pagtudlo namo dinhi sa Ladder to Heaven. Please subscribe and push the notification button para ma-updated mo sa mga ma-notify mo sa mga video nga mga bag-o, sa mga teaching nga mga bag-o nga atong ginapalabas sa inyo ha, ginahatag sa inyo ha. Let us pray. Father God, I pray that this message will, God, will be planted upon every heart. Nga magbunga ni Ginoo og kaayuhan, kaalam, kahibalo, kadasig, kaligot. Nang bawat isang nakikinig sa gabing ito, Panginoon, ay maintindihan nila on how the personal revival is so important to us. Kung paano namin pasiglahin ang aming pananampalataya at pananatilihin ang apoy, ang pag-aalab ng aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lord God, keep the flame burning in our hearts. Lord God, keep the flame, ang kalayo na banal na espiritu ay patuloy mo, Panginoon Diyos, na ipaapoy, na mag-aapoy, mag-aalab, Panginoon, upang kami po'y makasustain so that we can endure, Lord God, the hardship, the challenges of life. I declare, Lord God, ng lahat na nakikinig, ang lahat ng kabahagi, member ng Ladder to Heaven Ministry, they will receive your anointing and power, O God, in Jesus' name. Power to sustain, knowledge and wisdom. Lord God, the passion of your word, the love for your word, the passions of worship, and the flame of prayers, dili mawala sa kasing-kasing sa matag sa Lord. Kung sa lahat na nakikinig, nanonood, Panginoon, ako po'y nananalangin sa inyo. Hipuin mo ang lahat ng mga subscribers and bless them. Mga bago pang nakakita nini nga video, bless them, Lord God. Protect them. O kung mayroon man silang karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo po ang bawat isang nanonood. I declare and I decree it in the name of Jesus Christ. I declare the blood of Jesus will arise on this
destroy the demonic chains that hold our revival, our personal revival, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. God bless you. Kamo nga nasa YouTube. God bless you. You can write your comments in the comment section kung na may mga prayer request. Muli po, ito po si Pastor John Palermo. God bless you sa inyong panunood.